Hi mga Jai, welcome back to my channel. Charot. So this video, I have to speak Tagalog so that all the Filipino can understand sa isi-share kong video. Because this one, maybe makakatulong ito sa mga Pilipino na gustong pumunta dito sa Finland para magtrabaho. So yung trabaho ko po dito is, isi-share ko lang sa inyo yung based on my experience. Yung trabaho ko dito is practical nurse. Dito kasi sa Finland parang may ano siya, yung 3 kind of nursing, I think. So correct me if I'm wrong, kasi dito is may Hoiva-avustajat, Lähihoitaja, and Sairaanhoitaja. So yung Hoiva-avustajat is assistant care. Sila yung tumutulong magpaligo, magpakain, magbihis, basta sa hygiene, yes, ganun. Pero hindi sila nagbibigay ng gamot. And ang assignment nila or yung trabaho nila is less stress compared sa Lähihoitaja and Sairaanhoitaja. So, Hoiva-avustajat is assistant care, para siyang caregiver sa Pilipinas, but they are not allowed to give medicine. Ang sahod nila is ito yung trabaho ko nung dumating ako dito sa nag-Hoiva-avustajat, nag-training ako. Nag-online ako sa Hong Kong, and then nag-training ako for 1 month sa Finland, but bayad yun nung dumating na ako dito sa Finland ng 1 buwan. So yung sahod ko nun is 2,000. From 2,000 it is 120,000 pesos. 2,000 euro is equivalent to 120 pesos in Philippines. So i-convert na lang natin kung 60 pesos per 1 euro. So, kung isipin natin, medyo malaki-laki siya, no? Pero mga Jai, kung i-convert natin siya sa Philippine peso, medyo malaki talaga siya. Pero, the cost of living also here in Finland is very high. So, dito mag-expect mga Jai nga, abroad, kung nakatira tayo sa abroad, is parang feel natin is yumaman na yung mga kadugo natin, yung mga pero lang to, tawag dito, salary lang to ng mga basic dito earner na mga tao. So yes, and then nung natapos ko yung 1 month na Hoiva-avustajat is nag-proceed ako ng Lähihoitaja. It called practical nurse in English. So Lähihoitaja. Sa Lähihoitaja, ang sa Hoiva-avustajat is you don't have to take any exam nga yung ipa-register mo pa sa Valvera. Yung Valvera nila dito is parang yung PRC natin, na kailangan mo mag-take ng licensure exam, tapos pag napasa mo to is kailangan kang mag-register sa PRC. But wala akong idea about the PRC, kung ano yung mga rules or ano nila dyan, kasi I'm not a professional in the Philippines, charot. Kasi nag-aral ako ng business administration, major in economics sa Mindanao State University, but I didn't finish. And I think business also doesn't have any like examination, licensure. Ano lang, yung parang civil service exam, ganun. But I didn't take that exam. So nag-proceed ako ng Lähihoitaja, mga Jai. So yung Lähihoitaja, yung maganda sa kanila is just the same as the Hoiva-avustajat. Pwede kang mag-aral while you are working. So nagpirma ako ng OP-SOPIMOS, yung parang apprenticeship. Yung dila ko. Basta ganun, OP-SOPIMOS siya in Finnish, na mag-aaral ka while trabaho ka. So 100% ako naka-work, and also like I have a schedule twice a week nga ganang schooling. So 5 days man. So 5 days ang work ni mo diri, then naapog kay 2 days nga day off. So it's either nga ibigay sa amo mo, ibigay ng boss mo yung day off mo as your school days, or kagaya sa akin is fix yung schooling ko, nasa 2 PM yung start ng school ko. So
pwede ako mag-work morning shift and then after that, mag-schooling. Yun yung, or bibigyan nila ako ng day off ko. Ganun. So, yun yung ano sa Lahi Huy Taya. So, yung basic salary ng Lahi Huy Taya is nasa, nung hindi pa ako natapos, parang, alam mo yung, 2,000 sa Huiva Abustaya na basic. Pero nung nag-starting na ako maglahi Huy Taya, medyo siya tumaas mga Zay. Umabot siya ng 2,111. Tapos nung naka-earn na ako ng mga points yung after sa mga nauto, yung mga assessment ko. So, pag nag-assessment ka kasi parang, kung sa Pinas pang may first semester, second semester, mga ingana. Tas pag natapos mo yung first semester mo, yung first assessment mo, may ano siya, may tawag nito, may points siya. So madagdag yun siya sa credentials mo. So pag magtaas na ng magtaas yung points mo, before ka matatapos ng Lahi-Huy, yung sahod mo din is medyo siya tataas. So from 2,000 naging 2,111. Tapos nung nag-earn ako ng 120 points, kasi kailangan mong matapos ka ng Lahi-Huy, kailangan mong matapos kailangan mong makuha is 180 points. So yung nag 120 points na ako, nag-increase na naman yung sahod ko from 2,111 to 2,200 plus, but I forgot kung magkano yun. So sa Lahi-Huy din, marami siyang tawag nito, expertise. So yung kinuha, yung sa company ko, kasi yung company ko yung nagpa-aral sa akin. Wala akong ginastos. Sila yung nagpa-aral sa akin. So yung pinaaral nila sa akin is practical nurse, expertise in the care and rehabilitation of the elderly. So pwede akong magtrabaho sa rehabilitation center or sa home care. So kahit sa hospital, kasi yung na-register ko sa Valvera nung natapos ako is 2 klase yung pina-register ng ng tawag ko, ng teacher ko sa healthcare, and pwede din daw siya sa hospital kasi magtrabaho kung magpa-register ako doon. So 2 yung na-register ko. So pwede ako sa hospital or sa healthcare na mga sa tawag nito. Yes. So, sa Lahi-Huy is meron siyang elderly care, expertise, disability care, na siya children and youth care. Mao ni siya ang mga nagtrabaho sa kanang daycare center or sa mga school, ganun. Then, mental health and substance abuse care. So, katong mga mga jay na-abuse or katong na mga itong yung antawag nito, nabaliw ba yung mga ganun mental issue. Then emergency care, ito yung mga nagtatrabaho sa nagtatrabaho sa mga emergency care sa hospital, sa ambulansya, yun. Then Lahi-Huy expertise in nursing and care. So ito yung mga nagtrabaho sa hospital, ganun mga jay. So ang Lahi-Huy na sahod is around 2,396. Ito yung basic ko ngayon kasi natapos na ko I finished my Lahi-Huy course last October 30. Yes. So, yung sahod ko ngayon is nasa 2,396 thousand. I'm sorry. 2,396 euros. So kung i-convert natin siya in peso is around 143,000 pesos. So sobrang laki niya mga jay, no? Pero ewan ko bakit walang natira-tira sa sahod ko. Yes, mga jay, kasi alam mo sobrang laki ng cost of living dito sa Finland. So in my next video, i-share ko sa inyo kung magkano yung nagagastos ko monthly here in Finland sa yung cost living namin sa bahay, tubig, ganun yung. Tapos magkano na lang yung natira. Tapos next din is i-share ko din sa inyo kung yung way kung bakit ako nakapunta ng Finland. And then the next is Sairaanhui Taya. Yung Sairaanhui Taya, ito yung pinaka-head from Huiva Abustaya, Lahi-Huy and then Sairaanhui Taya is the nurse. So itong Huiva Abustaya, hindi ko alam kung mag-aral ka nito. Parang 1.5 years
ka mag-aaral nito. Pero sa akin kasi gusto ng company ko na matapos agad. Kaya yung parang, alam mo yung, nag-training na kami agad while studying. So, parang pinashort. So, isang buwan lang. Pero nandun pa kami sa Hong Kong. Nag-aral na kami online. And then dito na yung actual for 1 month na training. Yung everyday talaga nagtatrabaho kami for 1 month. Tapos may ano din kami, parang may instructor din kami sa loob ng work unit namin. So ako may sarili akong instructor. Siya yung mag-a-assist kung kaya ko na ba magtrabaho or alam ko na ba yung ginagawa ko. So hindi ka talaga pa buang-buang mga Jai, kasi pag wala kang alam mga Jai, pag tatanungin siya ng teacher mo, pwede ka niya bigyan ng 1. Kasi dito is 1 out of 1 to 5 yung grade, ano tawag nito nila, yung grading nila ba. So kung makakuha ka ng 1, it means na you are a bad student. Sa ato sa Pilipinas, 1 it means kandila nga grabe you kay ka bright charts. So dito makakuha kag 3, 4, 5, grabe, miracle na kayo na. 4, you are so blessed nga nakakuha ka ng 4. 3, it's average. Yes. So, mauna siya mga Jai. So, ayan. So, nung natapos na ako sa Lahi Hoi Taya, last October, I'm planning to proceed nursing. Kaso lang, yung sa nursing kasi is, hindi sila pwedeng kumuha ng upisopimos. Yung nursing talaga is you need to study and learn, and then you have to do that training in the hospital, in the elderly care, like saan, depende kung ano yung topic nyo this semester. Kaso lang wala siyang sahod. So you have to do the training for 3 months without any salary, compared to the Lahi Hoi Taya nga pwede ka mag-apply as an upisopimos. Tawag nito, working while studying. So, ang Sairan Hoi Taya, hindi siya pwedeng mag-working ka while pwede siya, pero hindi siya upisupimos. Yun talagang mag-work ka sa ano nyo. Pero, kailangan mo pumunta sa eskwelahan para mag-aral. So, when it comes na sa training, so kailangan mo kausapin yung boss mo na hindi ka muna papasok kasi kailangan mo magtrabaho sa hospital at wala yung sahod for 3 months. Yun yung nakasad part. But I'm planning to proceed sana, tas pag-iipunan ko na lang yung 3 months na yung iti-training ko is pag-iipunan ko, or kung yung asawa ko makakahanap ng trabaho, pwedeng siya muna yung magtatrabaho, yung income muna namin, niya muna yung kaso ngayon hindi pa. Yung plano ko kasi is mag-proceed ako this last January. Mag-apply na sana ako ng Sairan Hoi Taya. But then, yung alam mo yung mga plano mo sa buhay, hindi mo talaga hawak yung ano mo. Kung ano talaga yung plano ni God sa iyo, yun talaga yung masusunod. Then last October, I graduated as a Lahi Hoi Taya. At the same time, God gave me a baby. So, I got pregnant last October. So, lahat ng plano ko is na-post muna. But, I know that God gave me this baby as a gift. So, I'm so blessed and happy, and we're so excited. So, ang sahod ng Sairan Hoi Taya, yung Sairan Hoi Taya din nila dito mga Jai, may ano din sila, may mga expertise yung sa, tawag nito, sa yung meron din sila expertise sa nursing home, ay sa mga elderly care, sa mga disability, yung mga nurse sa tawag nito sa mental, basta nga na, parang magkapariha lang sila ng ng almost same sa Lahi Hoi Taya, but the Sairan Hoi Taya is more stressful, at saka sila yung mas marami din ang trabaho compared sa Lahi Hoi Taya. Pero sa work ko sa Lahi Hoi Taya, I give medicine, and like strong medicine, but we are not allowed to inject like, what is this? Vaccine. So, bawal me sa vaccine. And then, if there is Lahi Hoi Taya, nurse in our workplace, like, but, for example, like, basta, stressful kayo. Sila ang mag-order ng mga gamot sa pasyente. Sila yung palaging nakikiusap sa doktor. But if the nurse is not there during your work, and then may mga aksidenteng nangyari,
yun, it's your job to call the hospital or to call the doctor. It's the Lahi Hoytaya's job also. But pag nandun ang Seran Hoytaya, then it's Seran Hoytaya's job. So, mas stressful kasi parang sila yung lahat ng trabaho ba. So yes, so now I'm still enjoying my Lahi Hoytaya job, but then as what I've said, I'm pregnant, and then our occupational doctor doesn't want me to work anymore because it's so risky for me and for my baby. So now I'm on the sick leave until I give birth. Charot. Hindi ko pa alam kung kailan niya ako pa pwedeng pagtrabahuin, pero yeah, sinabi niya sa akin na I need to apply for the special pregnancy allowance kasi he wants me to stay home and focus on my baby's health and also for my health. So yan mga Zay, ang sahod ng Seran Hoytaya dito sa Finland is, hindi ko kasi alam kasi hindi pa naman ako naging Seran Hoytaya, tas nahihiya din ako magtanong sa mga kasama ko, diba? Parang baka isipin nilang maritista man ito. Charot. So, sinerch ko siya. Yung basic salary daw nila is starting is around 2,445 euros. Nasa 146 euros siya. Tapos, nung sinerch ko din siya sa Google, may nagsabi na starting is 2,750 euros. Nasa 165 euro. Then, sa mga average is nasa 30. Yung mga siguro matagal-tagal na is nasa 3,000 euros. It is around 180,000 in pesos. So, ano pa yung hinahintay? Come here in Finland and work as a nurse. Charot. So, thank you for watching. I hope na may natutunan sa video ko. And if you want to know something, please don't shy. Charot. To write your comments and follow my page. Charot. Para pag sa susunod na video, makikita niyo na agad kung ano yung ipopost ko. So, comment your suggestion or yung mga tanong niyo, and let's answer that one sa abot ng aking makakaya. Okay, God bless. Moy moy!